to Laking Bulilit Patrol! Did you heard about the new indie film? I haven't heard of that yet. I think the title of that new indie film is Pikit sa Jollibee, starring Miss Roslyn Lunar and Miss Gracia De Leon. Wait, what's the meaning of indie film? To report what is the meaning of indie film, let us hear from our street patroller, Marjorie Garlitos. Okay, thank you, Miss Regine. So, an indie film is a film production that is resulted in a feature film that are produced mostly or completely outside of the major films. Indie films, actually by definition, pag tinignan nyo sa online or dictionary or Wikipedia, the term indie film started with the word indie, meaning independent talaga siya. So, independent meaning sa film industry, meron tayong tinatawag na mainstream films. So, yun yung mga backed up films ng malalaking production houses. Yan yung kina Mother Lily, Regal Films, Star Cinema, Octo Arts Films natin, Viva Films. Yan yung mga mainstream films. Yan yung malalaking budget. So, pag sinabing indie film or independent is ito yung mga pelikulang ginagawa outside of those mainstream production houses. So, ano ibig sabihin? Mas maliit yung budget or merong private na nagpa-fund. Or pag sinabing private, even yung filmmakers or yung director, most of the time, siya yung nagastos ng sarili niyang pelikula. Yan. Okay. So, number one difference nga is the budget. So, definitely, from mainstream, mas malaki yung budget na meron niya. Because ang business talaga ng mga mainstream films o ng production houses ng malalaki Regal Films ay magpondo ng pelikula. Now, nung nakuha yung indie film, maraming filmmaker, director na gusto lang talagang gumawa ng pelikula. Pero wala silang ganong kalaking budget. At una, hindi naman nila gustong kumita talaga. Gusto lang nila yung bang parang by art sake. So gusto nila na mag-produce ng art ko. Gusto ko ilabas yung creativity ko. So, dyan nag-umpisa yung indie. So, sige, gagawa akong pelikula. Pero, I can do it on my own. Meron ako konting budget. May friends ako na pwedeng artista. May friends ako na pwedeng mag-shoot. May friends ako may gamit. So, I can borrow them. And then, I will shoot in relation sa budget. Siyempre, pag mas marami kang pera, mas marami kang pwedeng bayarang sinihan na pwede mong ipalabas yung pelikula mo. Like for example, yung mga indie films ngayon or independent film festivals, kagaya ng kinakwento ko kanina, Cinemalaya, Cinema One Originals, kilala na sila but still independent festivals pa rin sila. Ibig sabihin, wala silang ganun kalaking budget to show the films sa buong Pilipinas for long period of time. So usually nangyayari yan once a year for 1 week, 2 weeks lang. Pag hindi mo napanood yung pelikula within those showing days, hindi mo na siya mapapanood. Mainstream, ang isang difference, because marami silang budget, pwede nila ipalabas for 2 to 3 weeks, even 1 month, let's say Star Cinema. Pag nanonood kayo ng TV, yung pelikula ni Piolo, pelikula ni Judy Ann, pelikula ni Sarah. Now, on its 4th week, Easter hit. So, buong Pilipinas, SM, Robinson, kaya nila ipalabas because malaki yung budget. So, anong difference nun? Ano implications niya? Hindi, konti lang ang nakakapanood. Konti lang exposure niya. Mostly, taga Manila lang ang may access dyan. Dahil din lang ginagawa. So tayong nasa probinsya, hindi tayo makakapanood. Visayas, Mindanao. Pero kung mainstream, isang palabas pa lang, isang beses, papanood na lahat. Dahil lahat ng, ang daming SM buong Pilipinas meron. So punta ka lang SM, panoorin mo. So yun yung isang difference. Aside sa pera, sa kita, yung reach and exposure. Ano pang difference in different mainstream? Very simple difference. Artista, saan uma-acting? Si Piolo madalas, si Judy Ann.
mainstream, Star Cinema. Nakapanood na ba kayo ng marami bang pelikula si Piolong indie film? Meron, pero konti lang kumpara sa mga naging pelikula niya. Why? Because again, it boils down sa budget. Walang pambayad ng indie film production sa isang Piolo. The regular rate niya, let's say, 300,000 ng rate. So, isang budget na yun para makagawa ng isang pelikula. Pero para ialat yun sa talent lang ng isang artista, hindi yata pwede. So, even artistas is a difference from mainstream. I think maraming bagay pa yung difference. Pero those are some of the few differences na yan. For indie, saan ipapalabas yun? Let's say ipapalabas siya sa CCP, Cultural Center of the Philippines. Walang censorship sa CCP. Why? Because they think they promote artistic freedom. In my experience shooting my own film, short film, usually, kung gusto niyo ng figure, pwede siyang, let's say, mga 10, minimum of 10. Now, that's my point of view. Now, if I talk about some of the friends that I have that are really shooting in Manila, yung mga pinapalabas sa festivals, then, for a short film, minsan umabot ng 200 to 500,000. Why is that? Umaabot ng ganong kalaki. Minsan maraming location. May location sa Zambales, may location sa Mindoro. For a successful indie film, kahit siguro hindi successful indie film, considerations for an indie film, let's say basic indie film. Number one, like, not even just indie, but number one, you have to have a good story. Kailangan, yung story mo is, wag yung Popoy Basha na, 7 years na, tapos nagka-bitaran sa isa't isa, gusto ng space. The bottom line is the story. Kung gagawa ka ng indie film, yun naman yung nakwento na sa SM, huwag na yung kwento na ni Popoy Basha, huwag na yung kwento ni 500 Days of Summer, huwag na yung kwento ni dating Tadhana. Baka maggawa kayo ng pelikula na, uy, gusto ko rin mag-shoot papuntang Baguio. Shoot din ako ng dalawang boyfriend papuntang Baguio, hindi sila magkakilala. So, number one is, in order for your film to be successful, kailangan maganda yung story, very original. Number two, you have to find good people to help you. Filmmaking, hindi siya one-man production. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa o ikaw at kaibigan mo lang. Sige, ako na, kaya ko, magkakamera ako. Ikaw yung artista ko. So, tayong dalawa lang siya tayo. Hindi. It's still production pa rin. It's a group effort. It involves participation ng mga tao. So, para maging successful, find people that are as much willing as you. So, kahit wala silang i-devote na pera or na gamit, but yung willingness to do it, to finish it, kung gano'n sila ka-excited sa story. Shit, ang ganda yung story mo, ilabas natin yan. Hindi pa nila napapanood yan. Hindi pa yan nakikita ni Popoy at ni Basha. So, ilabas natin yan. If you find people na gano'n ka-energetic, gano'n ka-willing sa project mo, sa indie film mo, I think mas mahalaga pa yun sa pera. Yung taong makakasama niya sa pag-shoot is more than valuable pa than cash. Another thing, siguro last lang to consider for indie. Again, when you make a film, or when you write a book, let's say you write a book, bakit ka magsusulat ng libro? Because you want, or you write a story, because in the end, you want to tell it, you want to share it to people, you want people to read your book.
in filmmaking as well, we do films, I do films because I want to show them to others. Gusto ko ikwento sa inyo yung storya ng lola ko. Gusto ko ikwento yung heartbreak ko nung grade 5 ako. So, yung pelikula ko, if ganito, I want to share it with you. So, bottom line, what I'm saying is, I think you have to have the idea of, you want to show it to others. So, para maging successful naman, sabi nila, wag nila isipin yung, kung yung isipin yung audience, hindi naman yan, isipin nyo muna para sarili nyo. My point is, wag laging sarili lang. Wag kang selfish. Lalo in filmmaking, kahit hindi pa yan. Kahit pera mo lang nagagastos, nawawaldas yan. Hindi kayong selfish. At 12, there will be an event in Lipa City about Marian Regatta to be covered by DWAL-FM radio station, the official radio station of the Archdiocese of Lipa. To give us this report, live at DWAL-FM radio station, here is Miss Grace De Leon. Thank you, Miss Regina. I'm here live at DWAL-FM radio station to have an interview with Reverend Father Dolor and Atelita Bico. 8 o'clock till 10. Kasi isa sa mga prime time. We entitled it Dito po sa atin. So, dito po sa atin, aims to bridge and connect people in the church, government, NGOs, and even individuals. They have projects that would benefit the community. We discuss that, we feature them. Almost all, especially those sa houses, even yung mga drivers on the streets, bus drivers, and lahat ng mga meron kaming text line, so by way of text, Kaya ngayon, computerized na ngayon eh. Ibang iba na ngayon ang announcer's booth. Nung una, hindi na inabot ng mga ito eh. Pero ako, abot ko yan. Kasi ako 1969 pa, nasa radyo na ako. At ang doon, Dahongkan, AM station yun. May dalawang malaking plaka, caster. Ngayon hindi, computer na. Nandiyan na lahat ng music mo, ang commercial mo, ang ano dyan. So, dependent, Kaya, delikado pag yanin na gano'n, nag-crash. Wala ka sa air. Okay? So, yun, content-wise, magkaiba. Although, hindi say common, halimbawa, Sunday Mass, magkasabay, simulcast sa umaga, 7 o'clock. Misa, galing sa katedral. Live yun. So, naka-connect kami via phone. So, naka-ano dyan. Now, technically, we operate the same. All radio stations operate the same. So, kaya kung kayo dinala, sila yung nawala ng gawa, di yan, hindi ba sila, paano sila mapapakinggan? So, ganito. Ang setup namin ay, kung tawag, ang aming transmitter ay nasa sa bundok. Ang FM station thrives on height. Kaya the higher, kaya minsan makikita nyo sa Manila, nasa itaas ng building nila. Ganun yun. Ang mga AM station, they thrive on sa ground waves. Kaya, nung kami may AM station, malapit sa body of water. Salita siya, paano madidinig, paano dadating sa ating radio set. Yan, yung kanila dadaan dito. Transmitter. Ang tawag dito, ito ay doon, ito ay dito. Ang tawag dito sa dalawa, STL. Studio to
STL. Studio Transmitter Link. Studio Transmitter Link. So ito, pasok dito, kaya kayo may nakita kayong antenna doon. Iba pa to. Ito yung nagtatransmit. Doon sa Santo Domingo, may antenna din. Tapos may ganito din, na yun naman ay receiver. So ito yung transmitter, doon receiver. Hindi ko kayo nadadala doon. Martin nila ninyo. Pagkatapos, yung sound doon, dadaan sa processor. Pagkatapos, pupunta doon sa transmitter. Yung transmitter na yun malaki. Ngayon ang mga transmitter modified na. May modules. Hindi katulad nung malaki. Ngayon, halos ganito na din. So, may mga different parts. Exciter. Those are very technical. Ang basic lang yung malaman ay pagkatapos nun, they receive, sound process, pagkatapos, sa transmitter, yung transmitter, nakaano doon sa tower, may malaking tower kami doon. Yun ang ibibin, yun ang magbibin ng mga radio signals, paitaas, at yung babounce doon, yun ang inyong mapapiligan. There are reports of cable interruption starting Monday until Friday afternoon due to Typhoon Lawrence. This will be reported by Miss Eileen with the staff of Sky Cable to give us further information on how cable company operates. Actually, cable channel is it's a channel na merong naka-assign na isang programa na yung certain channel ay merong certain frequency siya. So, kada isang channel, isang program ang mapapanood mo sa kanya. Depende yun sa content nung anong broadcast station. So, yun ang cable channel. Actually, hindi unang-una yung yung frequency assigned sa kanila kasi yung regular TV airing pag off-air, iba yung frequency niya. Pag cable, iba yung frequency niya. Kasi yung sa cable, pwede mo siyang ilipat-lipat. Yung kunyari, yung channel 7 or channel 2, pwede mo siyang ilipat sa ibang channel. Kasi meron ka equipment sa head end, sa tower mo, na pwede mo siyang i-assign sa ibang channel through equipment, modulators. Yung kasing TV airing, off-air makukuha mo siya, transmitted to sa isang broadcast station na naka-ano siya sa isang frequency talaga. Tulad ng channel 7, I think 80 something megahertz yun. Unlike na cable channel, ano siya, ikaw ang mag-a-assign kung saan mo siya gusto ilagay. Actually, meron kaming sa amin, sa Sky, parang merong mga group of people na pinag-uusapan, parang sa channel assignment, kung anong program ba ang ilalagay namin sa channel na ito. Katulad sa Sky, ginugroup na nila yung mga may general na, meron ding mga tulad ng cartoons, news, ginugroup na nila yon. So may isang group o isang committee sa Sky Cable, sila nagde-decide kung saan nila i-assign yung mga program, yung mga channel na pag-assign. Thank you for watching. I am Regine. I am Marky. And I am Rosie. We are the Laking Bulilit Patrol. Knock knock. Who's there? Cable. Cable who? Cable is sa ilalim ng tulay. Cable is sa ilalim ng tulay. Cable is sa ilalim ng tulay. Mare, balita ko ng anak na naro. Astin puti mo ba? Siguro.
Carly Carly!